Guys, tignan niyo itong pusa. Parang nagja-jogging sa treadmill, tapos nadapa. Hindi ko kinaya. Yan ka na naman, ready na nga tayo mag-start tapos ng Diyos pong pagkain. Oy, wait, send mo sa akin ang solid. O diba? Classic example yan kung bakit ang hirap kontrolin. Now, scrolling. Kaya perfect. Kaya na pag-uusapan natin ngayon. Why can't you stop scrolling? Hey, what's up mga ka-J-Talks? Welcome to the very first episode of J-Talks Podcast by Benjamin. I'm Sakang Liza at kasama ko ngayon ng mga co-host natin na sigurado makaka-relate sa topic natin ngayon. Hello guys! Hello, I'm Maruhong Ferdozia. Alam mo ba yung feeling na magti-tiktok ka lang saglit tapos biglang, hala, 2 a.m. na? Yup, we've all been there. Kaya naman today, ang topic natin ay, why can't you stop scrolling? I am Hafida Makala and same here. Akala ko 5 minutes break lang. Yun pala, naka-deep dive na into memes, reels, tsaka chismis. Pero don't worry, hindi lang tayo magrarant dito. We're also gonna share some tips para maging smarter scrollers. And I'm Dato Muhammad Ryan. So if you're the type na scroll pero hindi na productive, stay with us. Let's talk about how we can all scroll smart instead of just scrolling away our time. Okay, so why we scroll non-stop? Bakit ang hirap i-let go ng phone? Tulad ko, nang hirap niyang i-let go. But joke. But maybe design that way kasi ang social media are meant to be addictive. May endless feed, colorful visuals, at may dopamine hit every like and share. So kapag na-feel mo hindi mo na makontrol, don't blame yourself again. It's actually a trap built for attention. Totoo, minsan sinasabi ko sa sarili ko na 3 videos lang to, promise. Pero next thing I know, naka-deep dive na pala ako sa cleaning hacks na never ko naman ginawa. Kaya importante talaga na we're aware kung kailan tayo nag-scroll just to kill time at kailan productive yung ginagawa natin. So, paano ba maging smart scroller? Here are 3 quick tips para sa mga Gen Z na katulad natin. So, number 1 tips is set a timer. Kung alam mong mabilis ka madala, mag-alarm ka ng 50 to 30 minutes. That's your scroll limit. Then, number 2 tips is curate your feed. I-unfollow mo na yung mga accounts na walang ambag sa mental health mo. Choose that inspires and educates. Number 3 tips is no phone zones. Like during meals or study time, dapat phone-free. Masaya rin mag-connect with real people in real life. Alam nyo guys, ang scrolling parang love life lang. Hala? Bakit? Kasi kahit alam mo toxic na, hirap pa rin i-let go. True, parang ex na walang closure. Babalik-balikan mo pa rin yung feed. Naman, scrolling feels like group project. Ikaw na lang lagi ang gumagawa pero wala namang silbi sa dulo. Tapos after hours of scrolling, bigla mo na lang naiisip na, ano bang napala ko dito? Hugot much? O diba, kahit sa memes at trees, may panghugot lessons rin. At the end of the day, hindi masama ang pag-scroll. It's part of our digital life. Pero pag nawawala na sa focus sa school, family, or even self-care dahil sa screen time, it's time to pause and reset. Remember, ikaw ang boss ng time mo, hindi si algorithm. Oh, yes. So ayan mga ka-J-Talks. Next time you caught yourself scrolling for hours, tanungin mo muna ang sarili mo, am I control or I'm just stuck? At sa OM, to be mindful sa media habits natin. Hindi lang para sa grades, pero para na rin sa peace of mind. We hope may napulot kayo today. Kung relate ka or kung may gusto kang idagdag na mga tips, i-comment mo lang sa baba. Forget to like, follow, and share this episode. This has been podcast by Benjamin. And remember, All scroll, no soul. Not today. Scroll smart mga ka-J.